Las Cañas, 56-year-old, isa pong retiradong pulis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos at labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung ni-raid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. After 5 days of training, ni-raid namin yung bahay ni Alan Tancio, led by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po may iniwan kaming note na ito wag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko po tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rody sa opisina ng anti-crime group. At dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosque na within the EOR of Davao City.